claim ng mga Roman Catholic Church na yan raw ang buwan at pitsa na ipinanganak si Jesus Christ. So, kung ating babasahin mga kapatid, mga kaibigan, ang Bible, Genesis to Revelation, ay hindi po natin mababasa na December 25 pinanganak si Jesus Christ. So, hindi po natin dapat dagdagan dahil yan po ay kasalanan according sa Revelation chapter 22 verse 18 down to 19. Ang December 25 mga kapatid ay pinanganak ba si Jesus Christ? So, ang sagot niyan ay hindi. Ang argumento ng ating kaibigang Sulpot, or I think siguro baka pastoy po ito, isa po isang fallacy of silence. Ibig po sabihin po niyan, hindi daw po siya naniniwala sa December 25 kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo dahil hindi raw po mabasa po sa Biblia. Ang banal na kasulatan po kasi mga kapatid at mga sir at saka mga ma'am, silent po kasi concerning sa buwan at petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. And pag sinasabi po kasing silent, ibig sabihin libre po tayo. Libre po ang lahat na magbigay. Ito yung petsa at buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So ano yung basis? Ano yung basis na ibibigay po nila or isosupport po nila sa kanilang claim na ito yung petsa at buwan ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo? Yung simbahang Katolika po kasi, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, sinabi po niya na December 25 ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Pinakauna, bakit po? Kasi alam po ng Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kung kailan po ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Sino po nagturo po sa kanya? December 25 po yung kapanganakan ng Panginoon. Siyempre, wala pong iba. Yung ina ng Iglesia Katolika. Sino po yun? Ang mahal na Birheng Maria. And siyempre, meron din pong implied presentation, yung banal na kasulatan, concerning sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po yung implied na presentation sa banal na kasulatan? Yung sinasabi, di ba? Yung Feast of Annunciation. Yung Annunciation po kasi, nangyari po yan, according sa tradisyon, March 25. Siyempre, ika-9th month, from March 25, ang ika-9th month po, or ika-siyam na buwan, galing po sa March 25, yan po yung December 25. Actually, meron po tayong mga basis po dyan. Na ang banal na kasulatan, meron po siyang implied presentation concerning sa petsa at kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. So kung titignan po natin yung banal na kasulatan at tradisyon ng mga apostol, tradisyon ng simbahang Katolika, na kung saan ito po yung iglesia tatag ng ating Panginoong Jesucristo, talagang mangyayari po na itong December 25, makikita po natin na ito po yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, hindi po ibig sabihin na hindi mabasa, huwag na pong paniwalaan kasi sabi po nila, dagdag raw po yun sa nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi po. Magiging dagdag lang po yan kung sinabi ng banal na kasulatan o meron po siyang sinabi na exact petsa sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo at magiging salungat po ang December 25 kung meron pong buwan at petsa ang inilagay sa banal na kasulatan. Pero sinasabi ko na po kanina, silent po yung banal na kasulatan. Kaya nga po, kailangan po tayong magsuri, kailangan po tayong mag-research kung ano po yung petsa at kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi ang banal na kasulatan, hindi po kompleto yung detaling ibinigay po niya concerning sa pagkasilang ng ating Panginoong Jesucristo. Iilan lang po na mga information. So kaya nga, pag gagamit po tayo ng banal na kasulatan, dapat alam po natin yung tradisyon ng pananampalataya at least para malaman po natin yung kompletong detalye sa mga nangyaring isinabi or isinulat ng mga apostol sa banal na kasulatan. Number 3, salungat na po, hindi po salungat. Bakit po salungat? Again, wala naman po sinabi ang banal na kasulatan na ito yung petsa, pagkatapos gumagawa tayo ng ibang petsa. Hindi po yan salungat. Number 2, hindi rin po sinabi ng banal na kasulatan na bawal i-celebrate or ipagdiwang yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Wala po yan sa Biblia. So kung yung ginagawa po nila, pinagbabawalan po tayo na wala naman po silang authority to implement any laws na nakasulat sa banal na kasulatan. So ibig sabihin, sila po nagdagdag, hindi po tayo. And lastly, mga sir at saka mga ma'am, ito mga kaibigan po natin kasing mga hindi Katoliko, quote po nila, bawal po yun kasi sinabi ng banal na kasulatan, huwag magdagdag, huwag kumuha ng mga nakasulat nito. Quoted po nila yung Book of Revelation.
Sa Bisaya pa, tanungan na gano'n yung nagbasa. O, basahin nyo po ng tama. Bakit po? Kasi, yung Book of Revelation po kasi, yung text na kinukot po ninyo, hindi po yan refer sa whole Bible. Kung tama po yung interpretation po ninyo, dapat sana Book of Revelation lang yung babasahin ninyo. Hindi na kayo magbabasa sa ibang mga aklat sa Biblia. Bakit po? Kasi, yung sinasabi po dyan na huwag magdagdag, huwag magkuha, refer lang po yan sa Book of Revelation. Hindi po yan refer sa whole Bible. Diyan pa lang, disgrasya na yung mga rason po ninyo. And number two, mga sir, mga ma'am, again, hindi po detalyado yung information. Ang nagbigay lang po sa atin ng information concerning ng buwan at petsa ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung tradisyon ng pananampalataya, and syempre, ang nagbigay din po nito sa tradisyon po natin, yung mahal na Birhen Maria. Bakit po? Kasi siya po yung pinakauna at pinakaunang tao na alam po niya kailan ipinanganak or kailan po siya nanganak ng ating Panginoong Jesucristo. So ngayon, sino po yung paniniwalaan po natin? Ito po mga sulpot na reklamo na wala pong basis. Ano po yung basis po na sa reklamo po nila? Wala. O tingnan nyo po, di ba? Hindi kami naniniwala na hindi kami naniniwala sa December 25 kasi hindi yan mabasa. Walang mabasa. So ibig sabihin, yung argumento po nila na hindi po sila naniniwala, galing din po sa wala. Imposible yan mga sir, mga ma'am. Imposible po na magiging titindig po yan sa isang tamang argumento kung susundin po natin kung yung tamang lohika. So, itong kaibigan po natin na mga sulpote, magsuri po kayo para malaman po ninyo kung kailan po isinilang ang Panginoong Jesucristo. Kasi Diyos po natin yan, di ba? Diyos po ng lahat yan, ang ating Panginoong Jesucristo. Ang problema, ginagawa ninyo, inaangkin ninyo na kayo, kilala po ninyo ang Panginoong Jesucristo, pero hindi nyo po alam yung birthday po niya. Ang simbahang Katolika po kasi, alam po ng simbahang Katolika ito. Bakit po? Kasi nakasama po niya Nakasama po niya ang Panginoong Jesucristo. So alam po niya kung kailan po isinilang itong Kristong tagapagligtas. So i-celebrate po natin itong araw ng kapanganakan ng Panginoon. Bakit po? Kasi sa araw na ito, inagdiwang po natin yung kaligtasan po natin kasi isinilang na po yung tagapagligtas. Sultian ta mo. Ang wala nagrespeto sa mga pastor, wala po nagrespeto sa Ginoo nga maoy nagsugo sa mga pastor. Lisod ning atong gamiton ang ngalan sa Ginoo para ingnuntang tuuhan ta sa gitawag og mga tao. Nahulog nga ang pulong sa Ginoo or ang nakasulat sa balaang kasulatan, gihimo natong kapital aron naatay tawag ining personal gain ba, kumbaga. Kini nga tong higala nga pastoy, ingon pa niya, kung dili daw mo respeto daw sa mga pastor, wala daw nato girespeto ang Ginoo. Remember nga diha sa balaang kasulatan mga sir ug mga ma'am, pag maingon ta og pastor, for example, ang atong Ginoong Jesucristo, St. John chapter 10, verse 1 na following, siya tinuod nga pastor. Pero, sumala pa ni San Pablo, siya ang Pangulong Pari sa pagtuo nga atong gihuptan. Hebrews chapter 3, verse 1. So, entonces, mga sir ug mga ma'am, ang tinuod nga pastor, kung ato ang basahon ang balaang kasulatan, pari. Dili kay pastoy-pastoy lang nga gitawag og dili pari. So, pag naati makita nga mga nagpailang pastor, pero dili gani na pari, fake na, bugos na nga pastor-pastor. Number 2, ang tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Ginoong Jesucristo. Buti pasabot kanang mao nga pang ang mga pastor ang ambot pasabot ako gipadala sila gikan sa gitawag og laray sa tuab Ginoong Jesucristo. O tanawa ng sa balaang kasulatan, di ba, ang mga apostol gipadala sa tuang Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Pagkahuman sila pod nagpadala pod, nagapandong pod sa ilahang gitawag umang amot para ipadala kadtong ilahang mga disipulo. O same gyapon sa ilahang mga disipulo nagapandong gyapon aron pagpadayag na sumala pa ni San Pablo nga unsaon man pagdawat sa pagtuo kung walay magwali.
kung saan man pagwali kung walay pirdala. So buti pasabot kining maong gitawag og tinuod nga pastor na ay koneksyon kang Kristo ug sa mga apostol og gipadala ang iyang authority, gipadala siya from the apostles. So kung naay mga pastor-pastor nga buto lang karon nga gitawag og panahon, mga sir, mga ma'am, niya ang ilahang pundok ipangtukod lang og Amerikano, walay koneksyon sa ato ang Ginoong Kristo. So buti pasabot kana nga mga pastoy-pastoy dili na iya sa ato ang Ginoong Kristo. Ug kabalo ta kinsay kauban ana, kinsay iyahang tawag ang agalon ana, ang agalon anang maong gitag pundok ka ang yawa. Muna sa ko ang giyong ganina nga kining mga tawhana gamiton ang ngalan sa Ginoo aron lang naa sila personal gain ba. Sumala pa na Ginoong Kristo, Roma kapitulo 16 verse 17 ni San Pablo na hangyoon kamo mga igsuon nga magbantay ug maglikay kamo ni adtong mga tawo nga mobahin-bahin kaninyo musupak sa inyong pagtuo. Kay kining mga tawhana wala mag-alagad kang Kristo kung dili nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. Sumala pang San Pedro, 2 Pedro kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod 4, kining mga tawhana manapi kaninyo. Nya dadon ang ngalan sa Ginoo. Walang musakuan pa sa mata sa balaod kung naay kriminal nga mopatay og tao, sa mata pud sa Dios naapoy gitawag og mga kriminal. Mo ni mga pastoy nga nakigkompetensya sa iglesyang gitukod ni Kristo gamiton ang balaang kasulatan aron ang mga kalag sa mga katolikong inosente malaglag sa impyerno. Kini mga pastoy-pastoy nga atong makita sa palibot karon, mga murderers of souls man na sila. Tigpatay nagkalag. Kay ang tinuod nga pastor, pari, ang gitugyanan sa iyang iglesia mga obispo. So kung naay nagpatuo-patuo nga pastoy-pastoy nya way connection kang Kristo, ang ilang pundok gitukod og Amerikano o nya dili pari, bugos na, fake na. Nya ingon magrespetuhon, respetuhon na mo tong tinuod nga pastor. Namo nang pari. Kamo kay pastoy-pastoy man mo, mga murderers of souls man mo. So, ang buhatan na mo, pangbukuhon o pangtanggalan ng maskara.